everyone! Welcome na naman dito sa aking channel, and today's video, bagong-bago itong i-share ko sa inyo mga ka-Insta-Review. At alam nyo ba, makikita nyo ito sa Google Play Store. And bago talaga yung loan app na to ha. Pero 'di ba, hindi natin alam kung nagpalit lang na naman ng pangalan. Kaya 'yun yung mga titignan natin sa video na ito. I-check natin kung registered nga ba ito sa Securities and Exchange Commission. So by the way mga ka-Insta-Review, ang loan app nga na ito ay itong LoadCash. Ayan, under ng Uclase. Ano to? Information Technology Corporation. So ayan nga, may nakalagay na 20,000 reviews daw, 4.6 yung star niya. Kaya kung mapapansin nyo, kung yung loan app na ito ay may 4.6 na star, ibig sabihin, medyo okay yung loan app na ito. Pero, di ba, may malaking pero. Totoo ba na itong 4.6 ay galing sa legit na nagtry na umutang dito o di kaya galing lang sa empleyado nila? Di ba, isang malaking katanungan, no? And ito, 100,000 download daw yung loan app na ito. Pero itong LoadCash nga ay bago ko na naman nakita sa Google Play Store. Ngayong 2026, napakarami yung mga nagsisilabasan na naman na mga loan app sa Google Play Store at sa App Store. At alam nyo ba, ang isa sa mga nakita ko na medyo nakakalungkot lang sa part ko na nagre-review nga ng iba't ibang mga loan app, napakarami yung mga dating loan app na pina-close before dahil nagkaroon ng issue, diba, sa Securities and Exchange Commission at sa ibang ahensya ng gobyerno, mga ka-Insta-Review. Pero ngayon ay makikita na naman sa Google Play Store. Ewan ko kung talagang nag-apela ba yung mga loan app na ito, yung mga owner ng loan app na ito sa SEC para mabigyan ulit sila ng license to operate. Pero yung mga iba doon parang hindi. Alam lang nila na medyo humupa-hupa yung usapan sa mga loan app, kaya balik ulit sila, di ba? Nagbabalik ulit sila sa Google Play Store at sa App Store. Ayon sa ads nga nitong LoadCash, pwede daw umutang hanggang 50,000 pesos. May repayment terms na 91 to 180 days na naman daw, annual interest rate 10 to 20%. Okay sana kung 10 to 20% itong annual interest rate. Pero totoo kaya? Tsaka usually naman yung mga loan app hindi nag-o-offer ng taon na payment terms, kundi days lang, no? Months. Okay? So, bago ko nga utangan yung LoadCash, ay nag-check ako sa Google Play Store nga nung mga reviews. At ito may nagsabi na do not download or else they will harass you or contact even you don't have a loan from them. Loan shark and legit scam. Sabi pa nung isa, request for account deletion, you're just collecting our details. Auto-reject, very bad ola, wasting my time. So, bago yun nga, mga ka-Insta-Review, nag-check ulit ako sa SEC regarding nga sa status ng company na ito. Meron naman itong SEC number, date registered, 3/28/2022, may address naman daw sila at status registered. Kaya lang kasi mga ka-Insta-Review, kung mapapansin nyo sa bandang secondary license details sa license number none, type none, date issued none, status none pa rin. Di ba puro none? Itong nakalagay na secondary license details. So ano nga bang ibig sabihin? Yung registered nga sila sa SEC, legal nga na nakarehistro ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission bilang corporation or partnership, no? Meron silang SEC registration number at pwedeng umiral nga bilang isang negosyo ito, pero none sa secondary license to operate as lending and financing. Walang pahintulot ang SEC na mag-operate bilang lending o financing company. So, ibig sabihin, hindi sila otorisado magpautang, lalo na kung yung negosyo nila ay pagpapautang. So, ang usually naman or ang ginagawa naman ng loan app na ito ay nagpapautang. Pero secondary license to operate as lending or financing company ay none, di ba? So, bakit nga ba mahalaga yung ganito, no? Kung yung isang kumpanya kasi ay nagpapautang, naniningil ng interest, o nag-aalok ng loan services, kailangan nila ng secondary license mula sa SEC bilang lending company or financing company. Kaya nga, kung none ang nakalagay, red flag talaga ito, lalo na kung umutang ka sa kanila, mga ka-Insta-Review. Pwedeng illegal o unlicensed lender, mas mahina ang protection mo or protection natin bilang isang borrower. Pero gayon pa man, sinubukan ko pa rin na umutang. At same with other loan app na ito, kailangan lang natin sagutan itong mga basic information. Pero bago yon, ayan, 50,000 nga daw yung pwedeng utangin
So, lalagay lang ulit tayo ng ating valid mobile number, basic information, permanent address. Ayan, kailangan masagutan ang mga to. Email address, marital status, other information. Mag-upload nga lang tayo ng isang valid government ID at agad-agad mga ka-interview ha, kung saan ko daw gustong matanggap yung loan proceeds. So, ang nilagay ko nga dito ay GCash, pero maliban doon, may mga ibang option naman sa e-wallets like PayMaya, ShopeePay, GrabPay, Coins e-wallet, at pwede rin sa mga online, di ba? Or online bank. After ko nga na ma-submit yung loan application ko, sagutan yung mga basic information, mag-upload ng isang valid government ID at may facial verification pa yung loan app na to ha. Pagka-risk ko ng mga details ko, aba, ang lumabas ay declined yung loan application ko, disburse failed. Ayun, kung mapapansin nyo, may nakalagay na, "We regret to inform you that your current application has not been approved. Please maintain a good credit history and try applying again after 7 days." Diba? So, nakakaloka. Kaya pala may mga nakikita ako na mga reviews ng iba't ibang nag-try ng umutang dito na parang nangongolekta lang daw ito ng mga infos. Kasi nga naman, agad-agad, pagka-submit, makikita mo agad yung status ng loan application mo, it's either approved or declined nga. So, kagaya ng akin, diba pagka-submit ko, disburse failed, declined nga yung loan application ko, pero pwede naman daw akong mag-reapply within 7 days. Bakit pa ako mag-aantay ng 7 days kung meron naman akong iba na pwedeng mahanapan, diba, na mautang? Yung loan app nito mga ka-interview ay hindi siya maganda i-consider na utangan, lalong-lalo kung kailangan mo ng extra cash, maliban sa auto-declined. Yung loan application ko, marami na rin talaga yung nag-try na umutang dito na puro declined. Usually, sa mga ganitong loan app ay talagang may matataas na interest. Kung maaprubahan nga yung loan application mo, possible talaga na mataas yung mga charges at short term lang din. So, isa lang ito sa magpapasakit ng mga ulo nyo, kaya please lang wag nyo nang utangan. So, sabi nung isang nag-try ng umutang dito, sabi nung isa, pagkatapos mag-fill up, in second, rejected agad. Wala siguro silang pera, kinuha ng lahat information, paki-delete ng lahat ng info ko, scammer. At may nagsabi, mabilis ang process but I hope ma-approve. Meron pa, auto-reject, wala pang 15 second. Diba? So, kagaya nga sa akin, pagka-submit ko agad-agad ng loan application ko, ay reject yung lumabas na status. Kaya nga isang loan app mga interview na hindi maaasahan kapag kailangan ng extra cash, maliban doon, for sure talaga na isang loan app na naman na may matataas na charges at napaka-short term lang. Kaya nga, kung meron kayong experience pa na iba sa loan app nito, sa LoadCash app, sana i-comment nyo po yan kung approve yung loan application, yung terms nila, paano or magkano yung first loan, yung interest rate, processing fee. Sana i-comment nyo po yan para mabasa ko at mabasa din ng mga iba. At syempre, yung payment terms, kung mahaba ba or hindi. Okay, so yun lang. Sana makatulong yung video na to sa inyo. Napaka-short term lang at auto-reject. So, ayan, thank you guys for watching. And 2026 na, magbago na nga tayo. Huwag na tayong umutang sa mga ganitong pautangan online. So, ayan, thank you guys for watching at see you sa aking next video. Bye!